Sige mga tao, paulit-ulit ko lang sinabi na ang mga puti ang pinaka-hindi racist na tao sa buong mundo. Paano ko ito nalaman? At bakit ako may matitinding pahayag? Dahil lumipat ako sa Australia nung ako'y 11 na taong gulang. Hindi ko naranasan ang racism o diskriminasyon. Sobrang bait nila, kaya minsan nagtatanong ako sa sarili, gaano sila kabait? Bakit hindi nila napapansin na kayumanggi at Pakistani ako? Noong una, di pa ako magaling mag-Ingles. Pero gusto ko talagang magsalita parang Aussie. Kaya lagi akong nagsusumikap mag-improve. Pero sa kabilang banda, napansin ko rin na maraming migrante na hindi puti ang lahi ang nag-aakusa sa mga lokal ng racism. Pero sa totoo lang, sila mismo ang may paggiling o racist din. Matagal ko na itong alam, pero hindi ko ito napag-usapan. May ilang tweet na rin ako tungkol dito. Nagkaroon ako ng run club na ginawa para sa mga katulad ko. Ang ibig kong sabihin ay mga South Asian. Dumadami na ngayon ang mga South Asian run club sa buong Australia at sa iba pang bahagi ng mundo. Diyos ko, mahal ko ang trabaho ko. Layunin nilang tulungan ang mas maraming South Asians na makahanap ng komunidad at maramdaman ang pagiging kabilang na hindi naranasan ng iba dito sa Australia. Ang South Asian ay kabilang sa pinakamabilis dumaming imigrante sa Australia, kaya marami ang naghahanap na kanilang lugar. Naghahanap ng makikilala, pagkakaibigan, relasyon o iba pa, pero hindi ito natural o relax na paraan. Di ko alam ang pinasok ko, pero pandating ko, may 4 na pong tao pala dito. Bagong lipat lang ako mula Auckland na yung linggo. Ang saya makita ang maraming tao, lalo na ang mga kayumanggi. Minsan mahirap makakilala ng ibang South Asian sa Melbourne. Lumaki ako napapalibutan ng ibang lahi, pero maganda rin yun. Sinusubukan ng mga tao maghanap ng paraan para kumonekta muli, tulad ng pagsali sa run club. Tingnan ninyo itong bagong eksplosibong ulat ng Telegraph kung saan nagsaliksik sila at nalaman na may mga Muslim sa Britain na nag-a-advertise ng mga bahay at trabaho na para lang sa mga Muslim. Pakinggan ninyo ito. Ito si Camila ng Telegraph. Napag-alaman ng investigasyon ng Telegraph na may mga landlord na illegal na nag-a-advertise para lamang sa mga nangungupahang Muslim. Natuklasan ng investigasyon namin na may daan-daang social media post na nagsasabing Muslim lang ang pwedeng mag-apply bilang nangungupahan. Ito ay, syempre, labag sa Equalities Act ng 2010 na nagsasaad. Pero ang dahilan kung bakit hindi ito napapansin ay dahil laban ito sa mga puti. Kung baliktad ang nangyari, naku, siguradong napahamak na sila. At marahil, tama lang din yon. Kung gusto mong lumika ng isang perpektong maayos at nagkakaisang lipunan, hindi magkakahiwalay ng mga lipunan, kailangan mong alisin ang diskriminasyon. Ang problema ay, napaniwala ng mga puti ang sarili nilang mga tao, pero hindi nila naipatupad ang parehong pamantayan sa mga hindi puti. Bawal magdiskrimina ang mga nagpapaupa sa mga nangungupahan dahil sa relihiyon. Ang mga patalastas ay nasa Facebook, Telegram at Gumtree. 3 kumpanya ang nilapitan namin, pero Facebook lang ang sumagot at nagsabing tinanggal nila ang isang pahina na may 12-12 ng patalastas na para lamang sa mga Muslim. Pakinggan mo ito. Ito ang aking kasamahan na sinusubukang makipag-ugnayan sa isa sa mga nagpapaupa na nag-aanunsyo ng paupahan na para lamang sa mga Muslim. Nakita ko pong para lang ito sa Muslim na lalaki o babae. Hindi po ako Muslim. Pwede pa rin po ba akong umupa? Hindi pwede. Meron po ba akong pwedeng gawin o sabihin bilang hindi Muslim para mapaupa niyo po ito sa akin? Gayunpaman, patuloy pa ring daan-daang ganitong listing ang nakapost sa social media na nag-a-advertise ng property sa buong kabisera. Gusto mo ba makita ang mga ad na yan? Si Tommy Robinson ang nag-post, malinaw. Galing Tommy. Tingnan mo, may single room na available kasama lahat ng bayarin. Available para sa Muslim na babae o lalaki sa tahimik na bahay. Isang bed space for rent sa East London. Hindi ko alam kung bakit may sinuman. Gustong tumira doon pero sige. Hulaan mo? Mga tampok ng lugar. Matatagpuan sa Monaga Road, malapit sa Kubar Mosque at Uptown Park Station, 10 minutong lakad. Lapit din sa mga tindahan, palengke at iba pang pangangailangan. Para lang ito sa mga Gujarati Muslim na estudyante, hindi para sa ibang Muslim tulad ng Aprikano o mula gitnang silangan. Gusto nila ay isang Gujarati Muslim. Malamang dahil Gujarati rin sila. Isang lalaking Muslim lang ang kailangan. May kusina, banyo, at studio flat. Hindi pwedeng mag-share sa studio flat. Gusto mong mag-share kasama ang Muslim na lalaki.
Pinakamalapit na istasyon ay Beck and Tree, Dagenham. Alam ko yon. Pangit at sobrang pangit na lugar. 5 minutong lakad lang sa Uptown Park Station. Diyos ko, £800 ang renta para sa mga professional na Muslim na lalaki at babae. Alam mo bakit ganun? Bakit may ganung diskriminasyon? Dahil dito yan. Piliting yakapin ng mga Muslim ang mga papapahalagang British. Hindi, ayaw namin sa kultura ninyo. Ayaw namin sa pagsusugal ninyo, sa homosexualidad ninyo, at sa pakikipagtalik ninyo kung kani-kanino. Pero masaya kaming manirahan sa bansa ninyo at gawing parang impyerno ito na tinakasan namin. Ayaw namin sa mga batas na gawa ng tao. Sa tingin ko, mas maganda ang meron kami. Doon na lang kami. Hindi, salamat. Kaya sasabihin ng gobyernong British o ng mga pusong mamon na kaliwang tree-hugger na woke na mga loko na, maliit na grupo lang yan. Alam mo, bawat bansa may mga ekstremistang tao. Lantad na lantad ang mga pinapahalagahan nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita ang mga puti sa mga Muslim na lugar. Yan ang dahilan. Sinasabi nila ito ng hayagan. Ipinapakita nila ito ng hayagan. Ginagawa na nila yan ng dekada ng walang tutol. Lahat ng tumutulig sa kanila ay tinawag na far-right bigot. Ngunit kitang-kita na ito sa publiko. Nakita mo na kung anong lipunan na nabubuo nito. Silangang London, Hounslow, Tower Hamlets, at Birmingham. Pero sa totoo lang, hindi pala Birmingham. Kalahati ng Birmingham ay nawala na. At hulaan mo kung ano? Dahil dito, mas naniwala ako na bihira talagang gumana ang multiculturalism kahit sa mga kulturang hindi mapanira at may mabutit masama sa lahat ng bagay. Pero naguguluhan ako sa ideyang ito kung mas marami bang mabuti o mas marami bang masama. Dahil tingnan mo ito, nangyayari ito sa Australia. Pero hindi mga Muslim ang gumagawa nito ron. Pero totoo, pati mga Muslim ay gagawin din ito. Tingnan mo. Sabi ni Jordan H. Knight, pumunta ka sa Gumtree at isearch ang Indian only para makita mong may diskriminasyon sa mga Australiano sa sarili nilang bansa. Kaya sabi ko, subukan natin. Ilagay ko Indian only Australia. May furnished kwarto sa Craigieburn para lang sa Indian. Kwarto sa Southern River para lang sa estudyanteng Indian. Single room for rent sa Callum Vale. Di ko alam kung nasaan yon. Mga Punjabi Indian na babae. Mga Punjabi Indian na babae. Creepy sigurong lalaking Indian. Di mo alam, para lang sa Indian na mag-asawa. Para sa mga babaeng Indian na estudyanteng purong vegetarian ng ang kwarto para paupahan sa Pakenham. Hindi tinatanggap ang kumakain ng karne. Ito ang huling suburb sa Southeastern Line. 1 oras at 15 minuto mula sa CBD para lang sa babaeng Indian. Malawakan ito. Susubukan ko para lang sa mga Muslim. Gusto kong maging pata sa mga Indian. Suriin natin. Paano tayo mabibigo? Tingnan mo yan. Personal training para lang sa babaeng Muslim. Sige, sports massage. Sige, ayos lang. Paupahan ng kwarto para sa mga babaeng Muslim. Naintindihan ko kung ayaw ng babaeng Muslim o sinumang babae na tumira o magbahagi ng bahay sa lalaki. Ayos lang yon. Pero hindi dapat pinapayagan ang mga nagpapaupa na i-advertise yan. Ito ay hayagang diskriminasyon. Gusto kong pag-usapan ito dahil naniniwala akong ang mga puti ang pinaka-hindi racist sa mundo. Nakatira ako sa Australia noong binata pa ako. Dumating ako sa Australia noong 19 na taong gulang ako. Noong taong 2003. 19 na taong gulang ako noon. Ang una kong trabaho ay sa Maya sa Chaston bilang isang sales agent, sales assistant. Naalala ko pa nung in-interview ako, baguhan talaga ako noon. Naalala ko yung Australianong lalaki na nag-interview sa akin at nagtatanong. Sa tingin ko, maayos ang performance ko. Nakuha ko yung casual na trabaho at ginawa ko yun ng 2 taon. Nagtrabaho rin ako sa gasolinahan. Panahon na pumasok ako sa universidad at piniyagan ako magtrabaho ng 20 oras sa 1 linggo. Hindi ko talaga nilampasan yun kasi nag-aalala ko na kapag nilabag ko yung kondisyon ng student visa ko, baka mapadeport ako pabalik sa isang impyernong lugar na ayoko na talagang balikan. Pasensya na. Sige. Inamin ko, di ko maintindihan ang mga economic migrant na lumilipat sa western countries, pero mahal pa rin ang sariling bansa. Bakit? Kung ang ganda nga doon, bakit ka lumipat sa western country? Pagdating dito, ginagawa pa nilang parang basurang pinanggalingan nila ang kanluran. Kaya hindi ko naranasan ang racism. Kaya yung personal kong karanasan, palagi kong daladala. At yun ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ako na in love sa Australia. Sabi ko,
Ang babait ng mga tao dito. Bakit sila mabait sa akin? Madalas ko silang tanungin, bakit? Dati kasi, Pakistani pa ako. Alam ko kung paano tignan ng mga Pakistani ang mga hindi Muslim. Alam ko kung paano tingnan ng mga Pakistani ang mga Hindu at Kristiyanong komunidad nila. May masasama silang tawag sa mga ito. Ang bait pala ng mga Aussie, di tulad ng akala kong racist sila. Pupunta ako sa cricket club at tinatanggap doon. Pero may pagkakaiba. Hindi ko pinalalabas na tipong, tingnan niyo ako, kayumanggi akong lalaking Muslim. Sobrang proud akong Pakistani. Dati akong sumusuporta sa Pakistani cricket team. At kahit sa G, Pakistan pa rin sinusuportahan ko. Kahit may mga Aussie sa tabi ko. Wala namang na-offend. Hindi ko na sinusuportahan ang nakakainis na cricket team na yon. At naisip ko, bakit ko pa susuportahan ang pangit na cricket team na yon? Lagi naman silang natatalo. Maswerte ako na nakatira ako sa isang bansa na may pinakamagaling na cricket team. Oo, syempre. Noong dekada 90, panahon ni Wasim Akram at Shari Bakhta, binigyan nila ako ng bangungot dahil lumaki akong pinapanood sila. Nang nagretiro sila, madali ko nang tinalikuran ng bansa. Hangad ko ang mabuti para sa kanila, pero hindi ako katulad nila. Hindi ko lang talaga gusto ang mga pinapahalagahan nila, ang sistema nila, ang kultura nila. Hindi ko lang talaga gusto. Siguro kaya hindi ko na ipapakita ang pagiging supremacist na madalas ginagawa ng mga culturalist. Hindi ko rin alam kung bakit ginagawa yun ng karamihan. Kahit yung mga tao mula sa mga basurang kultura ng third world, kahit sila, ipinagmamalaki pa rin nila ang kultura nila. Parang sinasabi ko, bro, bakit ka proud sa kulturang yan? Tignan mo yung kultura na yan. Tignan mo kung anong naibigay sa'yo. Isa itong basurang kultura. Hindi ka ba maswerte na pwede mo nang iwanan yan at mapabilang sa napakagandang bansang ito? Hindi ako gumagamit ng droga o kung anuman. Pero mayroon akong napakalaking pasasalamat sa Australia. Kaya ang pagmamahal at dedikasyon ko ay lampas pa sa Australia. Kaya mahal ko rin ang UK. Ang video editor ko ay Irish at sabi niya, huwag mo nang ilagay ang Union Jack. Sabi ko, pasensya na. Alam mo, ang UK ang ina ng lahat ng mga Anglo na bansa natin. Kaya naman ang UK at syempre ang US. At syempre ang Australia, Canada at New Zealand. Pakiramdam ko, wala nang mas dakilang layunin, kundi ang panatilihin ang orihinal na mga halaga ng mga bansang ito at ibalik ang mga ito. At dahil sa Restore Britain, si Rupert Lowe ang pinakagusto kong politiko ngayon. Alam kong politiko siya, pero habang dumarami ang problema sa Britain, lalong tumitindi ang kanyang pananalita at mas minamahal siya ng publiko, pati ako. Tingnan ang bagong mensahe ni Rupert Lowe dito. Natuklasan ang investigasyon ng Telegraph na may mga landlord sa London na illegal na nag-a-advertise para sa mga Muslim lang na nangungupahan. Nakakahiya. Babaligtarin ng Restore Britain ang dahan-dahang Islamipikasyon ng bansa. Kaya nga ang ex ko, totoong Australiano, may pangalang Anglo at Anglo rin ang pinagmulan. Nanay niya ay Irish kaya nagka-issue siya sa Britain. Tatay niya ay Australiano na 6 o 7 henerasyon na. Kaya nung papasok na siya sa trabaho, nag-apply siya sa Coles sa North Coast at ang manager doon ay Griego. Kaya nag-apply siya ng trabaho, hindi siya natanggap. Tapos nag-gunari siya nag-apply ulit at nagdagdag siya ng apply dong Papadopoulos o kung anuman sa dulo. At agad siyang tinawagan. Kaya tinawagan ng nanay niya ang Coles at sinabi, diskriminasyon ito. Naiintindihan ko. Sa tingin ko, madalas gawin ng mga tao yan. Pero trabaho ng gobyerno na pigilan ang mga ganyang pangyayari. Kasi kung ang mga puti ay sumusunod sa batas at sa mga patakaran ng laro, tapos ang ibang mga komunidad ay hindi patas yun para sa mga puti. At sa totoo lang, gumagawa ka ng lipunang may 2 antas. At hindi dapat pinapayagan yon. Tingnan mo ang nangyari sa UK. Hindi talaga gumagana yon. At tingnan mo, nangyari rin yon sa Canada. Tingnan mo ito. Kakakita ko lang ito. Ipinapakita ng sistema ng pampublikong transportasyon ng Ottawa, ang mga bago nilang empleyado, mas pinipili ang mga dayuhan kaysa sarili nilang tao. Ang mga Indian ay 2% lang ang populasyon sa Ottawa. Pero sila ang inuuna sa trabaho. Tignan mo, isa lang ang Canadian na lalaki dyan. Canadian ba siya o Indian? Hindi ko sigurado. 1, 2, 3. 3 Canadian lang nakikita ko. Malamang sila rin ang management at namimili ng empleyado. Kaya pakiusap, huwag mo nang gawin yon. Nilalaro mo ang pasensya ng dominanteng karamihan ng mga katutubong puti sa lahat ng bansang ito. Pinupukaw mo sila. Hindi ka patas sa kanila.
At lumili ka na isang lipunan kung saan magkakaroon tayo ng maraming galit na puting lalaki na may dahilan. At hindi yun magiging maganda para kanino man.